Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Nasa 3 dekada na mula na makarating ang internet sa Pilipinas na eksaktong nangyari noong 29 ng Marso taong 1994. At ang pinakaunang nakagamit nito ay si Benji Tan, isang engineer mula sa Comnet. Siya ang pinakaunang Pinoy na nakagamit ng internet sa Pilipinas at siya ring nag-connect sa Pilipinas sa outside world pagdating sa web space. Ang date na ito ay eksaktong nagkaroon ng koneksyon ng Pilipinas sa internet at bago pala ito inanunsyo sa publiko, si Benji Tan ay nag-celebrate ng mag-isa para sa bagong milestone na ito sa kasaysayan ng Pilipinas na ang tanging kasama lamang niya ay pizza. Noong Martes sa 29 ng Marso taong 1994, sa ganap na alas 10:18 ng umaga sa University of San Carlos sa Talamba, probinsya ng Cebu, ay naganap ang makasaysayang pagkakakonekta ng Pilipinas sa internet. Nangyari ito dahil sa isang okasyon noon sa Pilipinas. Ito ay ang first international email conference na inorganize ni Dr. John Brule mula sa Syracuse University. Sa pangalawang pagkakataon, sa Cebu na naman naganap ang isa sa maituturing na pagpapakilala ng ating bansa sa mundo gamit ang internet. Kung matatandaan, noong 1521, sa Cebu din, unang dumaong ang barko ni Ferdinand Magellan kung saan nadiskubre din ng mundo ang ating mumunting bansa. Nangyari ang koneksyon na ito dahil sa proyekto noon ng Pilipinas, ang PhilNet Project, isang kolaborasyon ng Department of Science and Technology o DOST at ng academic community. Pagkasabi ni Dr. John Brule na we're in, nagpalakpakan ng mga tao kasabay ng pagbubukas ng mga bote ng champagne at syempre, San Miguel Pale Pilsen. Si Benji Tan ay nagtatrabaho noon sa Comnet o Computer Network Systems Corporation, isang kumpanya na nagsusupply ng mga Cisco routers para sa PhilNet project. Noong mga panahong iyon, ilan lamang ang may alam sa mga ganitong klase ng gamit na malamang kahit ang router ay hindi pa din alam ng maraming mga Pinoy. Sina Benji Tan at ang presidente ng Comnet na si Willie Gan ang mga naging founder ng pinakaunang internet service provider sa Pilipinas, ang Moscom. Umubos din sila ng maraming oras upang turuan ng mga bata pa noon ng mga technical committee members ng PhilNet sa configuration at management ng mga Cisco routers. Subalit noong araw na iyon, ang lahat ng mga PhilNet technical crew ay nasa Cebu at dumalo sa International Email Conference kaya walang ibang magsuswitch on ng Cisco 7000 routers na magkokonekta sa Pilipinas sa US-based internet provider, ang Sprint Communications. Noong gabi ng 28 ng Marso 1994, nagmamadaling umuwi si Benji mula sa kanyang business trip sa ibang bansa patungo sa kanyang opisina sa Makati. Wala siyang inabutan noon sa kanilang opisina subalit nag-iwan ng note ang kanyang boss na si Gan na kailangan niya mag-install ng 7,000 Cisco router sa PLDT agad-agad at noon ay alas 11 na ng gabi. Wala na din siyang makakatulong dahil nagsiuwi na ang ibang mga empleyado. Kailangan pa niyang tumawag sa Amerika upang sabihan ng US-based internet provider na Sprint Communications na mag-i-install na siya ng mga routers. Isa pa sa problema noon ni Benji ay kailangan pa niyang dalhin ng nasa 7,000 Cisco routers patungo sa PLDT. Hindi ito kasya sa kanyang sasakyan at bawal na bawal masira ang mga ito na noon ay nakakahalaga lang naman ng nasa $70,000 o halos 3.8 million pesos. Dinisassemble ni Benji ito isa-isa para lamang magkasya sa kanyang trunk at aassemblein niya ito muli pagdating sa PLDT. Wala siyang choice kundi pagkasyahin ang lahat ng ito at dalhin sa PLDT sa pinakamaingat at ligtas na pamamaraan. Kahit pa 5 km/h lamang ang kanyang takbo noon, tagumpay niyang nadalang mga router sa PLDT building sa Roman Cojuangco building. Alauna ng umaga nang matapos si Benji sa paglalagay ng mga router at oras na ngayon para tumawag sa Amerika. Pinaghintay ng ilang minuto si Benji at noong sinabi ng kanyang kausap sa telepono na naka-on na, nakita ni Benji sa kanyang screen ang ilang hindi niya maintindihang mga pages at kung ano-ano. Doon ay napagtanto ni Benji na konektado na nga ang Pilipinas sa internet sa ganap na alauna 15 ng madaling araw ng 29 ng Marso. Isang malaking pangyayari ito sa kasaysayan ng Pilipinas at para kay Benji pero walang ibang taong nakakaalam sa nangyari maliban sa pagod na empleyado na si Benji at sa mga tao sa Sprint sa Amerika na para sa kanila ay isang tipikal lamang na araw ng kanilang trabaho.
para kay Benji na siyang nag-iisang Pinoy na nakakaalam ng makasaysayang pangyayari sa Pilipinas, dapat ay i-celebrate niya ito kahit pa mag-isa lamang siya at tanging ang 24 oras na pinsahan lamang na Magu ang maaari niyang bilhan ng pagkain. Alas 3 na ng umaga nang matapos si Benji na mag-celebrate pero hindi pa tapos ang kanyang trabaho. Kailangan pa niyang sabihan sina Dr. Rudy Villarica at ang buong team ng PhilNet na nasa Cebu na naging tagumpay ang koneksyon sa Sprint kahit pa wala nang masyadong pahinga at oras si Benji. Nagawa pa din niyang makapag-post ng kauna-unahang mensahe via internet mula sa Pilipinas sa Usenet News Group soc.culture.filipino upang sabihan noon ang lahat ng mga OFW na may internet na sa Pilipinas. Narito ang kanyang mensahe noon. Ganap na alas 6 ng umaga nang matapos si Benji at makauwi sa kanyang pamilya. Habang alas 10:18 naman ng umaga, ganap na nagkaroon ng live connection ng Pilipinas gamit ang PLDT link. Taong 2019 nang sumakabilang buhay si Benji Tan sa edad lamang na 60 taong gulang dahil sa cancer. Hindi man siya marahil nabigyan ng mas karapat-dapat na pagpapahalaga at pagkilala sa larangan ng modern technology sa Pilipinas. Mananatili naman ang kanyang ginawang sakripisyo at pagpupuyat sa bawat post, comment, watch, like at react mo sa Facebook man, YouTube, TikTok at iba pang mga social media platforms at website sa internet ng Pilipinas. Aminin man natin o hindi, marami sa atin ang hayok na hayok at babad na babad sa mga cellphones araw-araw. Ang ilan, tila hindi na ngayon kayang mabuhay kung walang mga cellphones at syempre internet. Sa pag-ikot ng mundo, kasabay nating nagbabago ang anyo ng komunikasyon. Kung dati nagsimula ang sinaunang tao sa cave drawings at simbolo, ngayon, napakaraming mga wika at alpabeto ang pinagyaman gamit ang iba't ibang mga kultura sa nagdaang panahon. Sa mga ganitong sistema ng pananalita at pagsusulat nag-ugat ang media na ginagamit natin para makipag-ugnayan sa isa't isa. Nakagawian na nating hati ng media sa dalawang uri, ang tradisyonal at new media. Pero dahil nga patuloy na nag-iiba ang anyo, ang komunikasyon, nag-iiba rin ang mga anyo ng media. Kapag dumating ang panahon na nakasanayan na yung dating bago, nagiging tradisyonal na ito. Halimbawa, pinabilis ng movable type printing press ni Gutenberg ang paraan ng pag-imprenta ng mga libro noong 1440s. Pero ngayon, tradisyonal na ang turing sa paglilimbag. Ganoon din ang radyo at telebisyon na parehong itinuring ng mga kakaiba o groundbreaking na imbensyon noon, pero ngayon ay ordinaryo na lamang. Dahil tila ba pinaiksi ng internet ang distansya natin sa isa't isa kahit saang panig man tayo ng daigdig, sinasabing naging isang global village na ang mundo. Kaya naman ang digital media, partikular na ang social media, ang kasalukuyang pinakabagong anyo ng new media. Nakagawian na nating tawagin ang traditional media bilang tri-media dahil kadalasan pinubuo ito ng tatlong media, ang print publications, radyo at telebisyon. Mas pinagkakatiwalaan ng impormasyong galing sa traditional media dahil hindi basta-basta ang paggawa ng content o nilalaman nito. Sa kabilang banda naman, sinasabing mas convenient ang digital media kaysa sa tradisyonal. Kadalasan kasi, libre ang content nito at madaling ma-access basta't internet ready ang gadget mo. Dahil may teknolohiya na para mag-live streaming, mas mabilis na ang pagkalat ng impormasyon. Dahil pwede rin magbigay ng komento sa new media kahit kailan natin gusto. Mas nakakahikayat ito ng mas pangmatagalang diskurso. Pero di tulad ng traditional media, walang kasiguruhang makatotohanan at dekalidad ang content ng digital media. Hindi kailangan ng degree o training para makagawa ng content para rito. Basta't may smartphone ka, pwede na. Hindi rin kailangan dumaan sa panunuri ng mga editor ng mga datos at storya. Kaya naman maaaring puno ng grammatical errors at maling impormasyon ang digital content. Kaya naman madalas kumalat sa internet ang fake news at mga maling impormasyon. Traditional man o digital media, ang nasa sentro pa rin ng mga ito ay ang magagandang mga kwento at ang galing sa pagkukwento o storytelling. Lalo na sa konteksto ng branding at marketing communications. Kung magaling kang magkwento at maganda yung mismong storya, uudyukin nito ang publiko na magbigay hindi lang ng reaksyon kundi pati kaukulang pagtugon at pagkilos. Isa ang Pilipinas sa mga bansang bata ang populasyon.
Ang median age natin ay 26.3 taong gulang at halos 60% ng mga Pilipino ay matatawag na digital native. Sila yung mga ipinanganak sa information age kaya't komportable sa teknolohiya. Kaya naman para sa kanila, hindi lamang aparato ang cellphones kundi tila bakarugtong na ito ng kanilang katawan. Hindi katakatakang mas maraming mobile connections na 157 million kaysa sa bilang ng mga tao na 111 million sa Pilipinas. Sa makatuwid, mas maraming Pilipino pa lang mayroong higit sa isang cellphone na aktibong ginagamit. Saan naglalagi sa internet ang digital natives? Sa social media. Ayon sa Digital 2022 report, noong January 2022, may 92.05 million social media users dito sa atin. At bagamat dumami ang gumagamit ng TikTok, Instagram at iba pang plataforma, Facebook pa rin ang pangunahing social media site para sa mga Pinoy. Katunayan, nasa 84 million sa atin ang nasa Facebook.